Hi mga kabibis! Andito tayo ngayon sa last week ng father ko at gusto ko lang sana kayong i-update sa lahat ng mga pinagdaanan ko this past few days at yung mga bigat, sakit ng pinagdaanan ng aking family dahil nga syempre parte kayo ng aming buhay at hindi na mawawala yan na gusto ko iparating lahat sa inyo yun. At andito rin ang aking mga kaibigan para damayan ako, samahan ako sa aking mga pinagdadaanan ngayon na bigat na nararamdaman ko dahil nga sa pagpanaw ng aking tatay. Ayun, actually hindi namin alam kung paano talaga sisimulan itong... Mahirap talaga. Gusto lang talaga namin mag-update kasi baka nagtataka yung iba kung bakit wala tayong vlog, wala tayong ano. For these past few days kasi binigyan namin ng privacy yung oras na kailangan nila Asi para dito. Oh, yes. Kasi we pay respect. We pay respect to Lassie and his family kasi hindi biro ang pinagdaanan nila. Sobrang biglaan din ng lahat ng mga pangyayari. Yes, lahat na bigla sa nangyari na hindi ko inaasahan na gato nga, biglang pumanaw. Pero para ma-update lang yung mga kabibis natin, pwede ba tayo mag-share o magkwento ka kung paano ba nangyari? Kailan ba nagsimula yung pangyayaring to? Actually, nag-start to nung May 15. Nasa showtime tayo. Nag-chat yung nanay ko na kung pwede ko dalhin ang tatay ko sa ospital. Kasi medyo masama rin pakiramdam, ganyan. Anong masama? Parang hindi yata makahinga na or ano eh. Pero sa breathing niya? Sa breathing niya. Sabi ko talaga, syempre ako naman medyo nagtaas ang boses na parang, ba't di nyo dinala? Ba't inantay nyo pa ako? Ba't di mo dalhin nyo na habang kahit inaantay nyo ako? Sa Bakit? hospital. Sa ospital, ang gusto nila, ako pa ang magdala papunta doon. So sabi ko, bawat minuto, bawat oras, mahalaga yan. Kung yung oras na yun na pala na lumipas, yung magsasalba sa kanya, sana nagawa na natin. Kaya sana naman antayin nyo pa ako. I think siguro, yung mom mo rin, baka hindi rin niya alam yung gagawin as mas secured siya kung nandun ka. Kasi siguro ano na rin yan, part na rin siguro na nag-panic yung yung tao. Alam mo yun, kasi alam mo naman ikaw ang... Panganay, breadwinner, lahat. Parang ganun. So umaasa sa akin na nagpapalakas siguro ng loob nila, ako. Yes. So, noong time na yon, pag-uwi ko, nakita ko na yung tatay ko. Nakita ko yung itsura niya na ang putla, na hirap na talagang huminga. Ganun na sa taranta na ako, tara, buhat rin natin. Habang nag-drive ako, syempre, ang dahil ko sinasabi. Natatakot na ako kung ano yung mga pumapasok sa isip ko. Kasi nakikita ko na hirap na siya. Yung nilagay ko sa sarili ko na alam kong napakahirap na hindi ka makahinga. Ganun ka nga lang ng unan, sobrang hirap ng huminga. Yung pa kaya may karamdaman ka na sobrang hinahabol mo hininga sa traffic na yan, napapunta kami ng ospital. Saan hospital mo? Sa PGH kami, kasi andun yung doktor niya. So ngayon, eto na, dumating na kami sa PGH. Naka-wheelchair yung tatay ko. Tapos, kinukunan siya ng dugo. Hindi makita yung ugat. Kasi para sa laboratory, di ba, may mga test, ganyan. Yes. So, naka-5 tusok na, wala pa rin makuha ang dugo. Hindi lang makita. So, yung tatay ko, dumadaing na, nakaganon. Ang sakit-sakit na. Hanggang sa may nilabas sila ng machine na para mag-detect ng ugat, doon nakakuha na ng dugo. Pagkatapos nun, nakaupo yung tatay ko sa wheelchair, nilagyan ng oxygen. Parang temporary oxygen, parang pang ano lang. Tapos maya-maya, sabi ko sa tatay ko, picture naman tayo. Ginanok pa yung camera ko. Nakasmile ako, sa hindi. Smile ka naman, tinanggal niya yung oxygen. Pinilit niyang humiti. Biruin mo sa ganung request ko, pinagbibigyan niya ako kahit hirap na hirap siya. Ba't gusto mong mag-picture? May nararamdaman na kasi ako natatakot ako. Baka anytime soon, may ganun parang gusto ko na, yung samantalhin ko na lahat ng mga araw, yung mga oras. Meron akong pakiramdam talaga. Kasi dati, nasugod na yan sa ospital yung tatay ko. Una pa lang, kaya ako nakakapasok ng showtime kasi alam kong gagaling. Wala akong pakiramdam na takot. Nung pangalawang sinugod siya sa ospital, pumasok, nag-work uli ako kasi alam ko, walang mangyayari. Kaya ang saya ko lagi Wala nang talagang nangyari. Pero yung pangatlong sugod na nung May 15, nakita mo yung itsura niya. doon na ako may kaba.
nakaramdam na ako ng takot. May Parang, bigat ng dibdib. yung bigat ng dibdib, sabi ko, parang may mangyayari. Actually, ganun eh, no? Ganun yun Kasi eh. tayo rin namatayan na ng parents. Oo. Parang meron kang kutob talaga. Meron talaga. Na parang this is it. Parang, Oo. kasi kapamilya mo, tatay mo, magulang mo, parang konektado talaga sa'yo. Alam mo yung, parang Ramdam mo yung hirap niya. Yung intuition, parang may intuition, Yes. diba? Totoo, yun yung inaano ko. Parang may mangyayari talaga. Pero inaano ko sa isip ko, wala, hindi yan totoo. Tapos ako mag-picture, tatay ko nakasmile. Hanggang sa dinala siya sa payward na. Nakahiga na siya, in oxygen. Pagkatapos nun, syempre minomonitor nila yung blood pressure, pati yung oxygen level. Yes. Yes. Ako naman, si mama, umuwi ako para iano ko rin si mama. Kasi gusto nga pumunta ni mama. Okay. So, umuwi ka ng bahay. Umuwi muna ako ng bahay. Yung nasa payward na ang papa mo, Yes. feeling mo stable. Umuwi muna ako. Sino naiwan dun sa hospital? Si Gary, brother ko. Yung Siya ay, muna. okay. Yun. So, umuwi muna ako. Kinakamusta na mama ko, syempre, kamusta si Dada. Inaano ko, naka-oxygen na. Tapos hinatid ko si mama ngayon. Sinama ko doon. Sinama mo? Para makita niya tatay ko. Oo. So, ginagano niya, hinahawakan niya. Nung nakita naman na parang stable naman, umuwi na kami. Hinatid ko na yung nanay ko. Okay. Uwi muna ako. Oo. Tapos pag uwi namin, sabi ko, parang gusto ko bumalik ng ospital. Parang talaga may kutob ako na may mangyayari. Bawat tunog ng cellphone ko, natatakot ako. Tawag o chat man yan, natatakot talaga ako. Chat not mga nina Gary to. Oo, syempre sila lang yung magchat-chat sa akin ng dire-diretso na nung gabing yon. Yung biglang may nag-chat. Oh my God. Kuya. Ganun na letter. Chat Kuya, balik ka ng ospital. Sabi ko, bakit? Bakit? Anong nangyari? Sabi sa akin, hindi na maganda ang lagay ni Dada. Anong gagawin natin? Bakit po sinasabi? Anong klaseng yan? Bakit hindi maganda? Kailangan ng malakas na oxygen. Sabi ko, gawin nyo na yung oxygen kayo. Kuya, kailangan ng pera. Magkano yan? Ganyan. Nag-ano na ako. 20,000. Iyan nyo, pakabit nyo, babayaran ko. Ganyan. Kailangan daw po ng pera muna. So, agad ako. Pumunta ng... Rocky pera ko, ospital, nagmamadali ako, halos natakot. Wala lang akong pakialam eh. Sabi ko, mababangga pa yata ako sa kakamadali para maibigay ko yung pera, maisalpak agad ng oxygen. Pagbigay ko ng pera, sinalpak na. Ang lakas ng oxygen, tinutulungan namin ng tatay ko, sumabay ka. Pag gumano ng hangin, sabay ka. Huwag sa bibig, sumabay ka. Nahihirapan pala siya para may sipon. So sa bibig siya. O sabayan mo na yung hangin, sabayan mo yung hangin. Pagbuga, parang gano'n, inhale, exhale. Ginagano namin. Maya-maya, sabi ko, Gar, labas muna ako, ha? Tinawagan ko yung nanay ko. Dahil ko tinawagan. Inuna ko yung nanay ko, sabi ko, Ma, ano mang mangyari. Tanggapin natin ng maluwag to, ha? Hindi sa sinasabi ko mawawala na si Dada. Sinasabi ko lang to para mapaghandaan natin. Para mapaghandaan natin yung bigat na mangyayari. Inaano ko, pinipreempt ko na. Para hindi ganun kasakit. At hindi ganun kabigat. Kasi pag binigla ka, ang sakit eh. Magdasal lang tayo. Maya-maya tinawagan ko si Rachel sa abroad. Nag-iiyakan kaming Si dalawa. Rachel, Yung sister ko na bunso na nasa Amerika. Nag-iiyakan kami, wala na akong pakialam sa mga tao. Nakikita ako, nandun ako sa gutter, nakaupo na umiiyak. Tinitingnan na ako ng mga tao. Hindi ko na napapansin ng mga tao. Pag tinatay, hi Lassie. Wala talaga, blanco ko. Umiiyak lang ako. Naka-video ko lang kapatid ko, nag-iiyakan kami. Sabi ko talaga, balik ako ngayon doon sa emergency, sa payward. Tinitingnan ko yung tatay ko. Kinakausap ko. Pauwi si Rachel. Kakausap ko lang. Maya-maya nasa aeroplano na yon. Ginaganon ko para lang marinig ako. Tapos maya-maya, gumanon ng dada ko, parang dumilat. Pero iba yung itsura na, iba na yung mata. Bagsak na yung, groggy na talaga. Bangag na yung itsura. Lalo akong kinabahan, may mangyayari talaga eh. Parang gano'n na ako. Kinausap ko yung tatay ko, sabi ko, Da, kilala mo ba ako, Da? Ano pangalan ko? Ginaganon ko. Sumagot, Reginald. Hirap siya. Reginald. Yung palayo ko, Da. Yung palayo ko sa bahay. Reggie. So, may pikit. Da. Di ba normal na BP natin is 120/80? Oo. Sa kanya, na 90, 80. So, bumababa yung blood Ang baba ng blood pressure. Tapos yung oxygen level niya, parang nag-80.
85, 88. Pag nagna-92, tuwan-tuwa na ako. Hanggang 95, tuwan-tuwa na ako. Kasi ang pinaka-ano dyan is 100 eh. Di ba? Mas, alam mong safe, ano sila laban eh. Sabi ko kay Gary, labas lang ako ha. Labas lang ako. Kasi, ito yung time na pala na ano, kaya ako nag-post sa FB. Kasi unang post ko dati, yung unang pinaka-post ko kailangan ko po na maraming dasal. Sumunod na post ko naman. Wag muna ngayon, please wag muna ngayon. Kasi yun na yung oxygen, yung malakas. Tapos yung pangatlong post ko, ako na po magdidesisyon. Tapos bigla akong iniba, tulungan niyo po ako, Panginoon. Yun na yung time na i-intubate na yung tatay ko, pinag-decide ako. Kinabukasan na yan. Hindi, ito pa rin yun. Same day. Same day lang. Nangyari lahat to. Nangyari lahat to, Isang wala araw. pang kalahating araw. Ito na. Sabi ko, ako na po magdidesisyon. So, ang dami kong tinawagan yung mga... Bakit kailangan i-intubate ang papa mo? Kasi hirap na raw huminga. So, baka may chance pa. Ano na ako wala na akong choice eh. Ito yung pinaka-last na kahit papano. Kasi may mga nagsabi sa akin, pag na-intubate daw, maaring mabuhay pa ng 1 week. So, papunta rin sa kamatayan. So, kaya ako sobrang bigat na. Okay lang, sige, kahit 1 week, makasama ko pa, makausap pa namin, ano bang mga habilin ko, ano man. So, ibig sabihin, yung intubate, it will not cure Yes. yung papa mo. It Depende. will just Prolong his lang. life. Siyempre, pag na-prolong mo siguro yung buhay, mas may chance, di ba? May mga nagsasabi sa akin, 80-20% lang to ha. Sabi ko, kesa naman sa wala akong ginagawang paraan na nakikita kong hirap na hirap yung tatay ko. Sige, kahit mabigat sa loob ko, intubate natin to. Tapos yung time na i-intubate yung tatay ko, sabi ko kay Gary, labas muna ako, hindi ko kaya makita. Nasasaktan ako. Umiiyak ako sa sulok na hindi ko pinaparinig. Umiiyak ako. Kasi pag narinig ng tatay ko, baka mapanghinaan. So labas ako. Si Gary, anong dudong, kitang-kita niya nangyari na may bakal na ginano na pinasok. Yung tatay ko, gumagano na. May mga dugo. Kaya pala yung pagbalik ko, may dugo siya rito, may tulo ng dugo sa sahig. Sabi ko talaga, pagbalik ko nakita ko, naka-intubate na siya. Gary, bulungan mo si Dada. Bulungan mo, pauwi na si Ray, sila sa aeroplano na. Bulong ng bulong yung kapatid ko. Alam mo ba yung oxygen level niya? Nag-100. Stable. Ang tagal. Ang tagal. Tapos pag nagpupulan yung blood pressure niya, ang baba na. Tawag na naman. Maya-maya, nire-revive. Unang revive. Umiiyak ako. Tapos mamaya, okay uli. Ay na naman ako. My God, Lord, tulungan niyo po kami. Diyos ko, sabi ko talaga, okay, nagkaroon ng pulso. Ulit yung oxygen, tumaas. Talaga nagkakaroon ako ng pag-asa. My God. Okay na naman, bulong ulit tayo, ganyan. Maya-maya, na-relax kami. Ito naman, bumababa na naman, oxygen level. Tawag na naman, ang dami na naman pangalawa tong revive, Nakasurvive na naman, okay na naman. Pero kinausap na ako ng doktor, lumapit sa akin. Sabi, Lassie, tatapatin na kita. Nakakadalawang revive na tayo. Hindi lahat ng nare-revive ay nakakasurvive. Maaring yung pangatlong pag-revive natin dito ngayon, baka bumigay. Minsan may pang-4 pa, may pang-5 pa, pinakalas yung 5, parang ganon. Sabi ko, sige Dok, gawan lang po natin ng paraan. Lahat, baka malay natin, ganyan-ganyan. So, nakadalawang revive na, di ba? So, na-relax ulit kami lahat. Nahawa ko na tatay ko. Mahal na mahal ka namin. Si Rachel, pauwi na. Kompleto kami rito. Kahit wala si Mama, sinasabi ko, man, dito si Mama. Kompleto tayo. Ganyan. Tapos maya-maya, nakatingin na naman ako sa monitor. Pag tuwing nagpupula, nagkakatroma ako. Yung tunog, ayan na naman siya. Diba? Oo, yung oxygen niya. Diba kayo from 100, nag-90, nag-80 na, nag-70, Doc! Lapitan na naman lahat. Pangatlo yan. Pangatlo na to. Nakita ko talaga, ang laking mama, ginagano na yung tatay ko. Ang lakas na talaga. Wala yung kuryente. May kuryente pa. Palitan, Palitan nyo, may kuryente. Pampa ng malakas. Sumigaw ako, Doc, tama na po. Tama na. Nahirap na tatay ko. Okay na po. Isusuko ko na, ibibigay ko na po. Tama na. Okay na po, Doc. Tigilan niyo na po kasi durog na. Pagkita ko sa monitor, from 60% ng oxygen level niya. Yung BP niya, ang baba na, parang 40 over ganito na. 40 over 25, something ganyan. Nakikita ko yung pagbaba ng blood pressure. Tapos yung oxygen level niya,
Nag-60, 50, 40, 30, 20, 10, 9. Nag-aabang lang ako ng countdown. Nag-10, 9, pagdating ng 3, 2, 1, nag-0, pula, flatline. Yakap kami ang tagal. Nakayakap ako. Hinihimas ko yun siya ng tatay ko. Kinikis ko siya rito. Hinahawakan ko yung kamay niya. Yung noo niya kinikis ko. Ginaganon ko. Alam ko, huling mawawala ang pandinig ng mga namatay. Naririnig tayo niya. Kaya dapat may sabihin ka na ipadama mo mahal na mahal mo siya na okay na tayo kahit na wala siya. Okay ang buhay natin kahit wala siya. At nagampanan naman niya ang pagiging tatay niya, yun ang gusto ko iparating sa kanya, na walang pagsisisi yun. And then, maya-maya dumating ng mga taga-morgue para kukurin ng ibang bangkay. Sabi ko, mamaya pa po, konting oras pa po, pakiusap lang. Yakap kami magkakapatid, umiiyak kami. So mamaya, okay na po. Pinagtanggal na. Tinanggal yung tubo, lahat ng mga nakadikit sa kanya. Sabi ko, isa pa po, isa pa. Yakap ulit. Tapos noon, dumating na yung cadaver, bag na black. Nilagay na siya doon. Nilagay na. Sinasara na yung zipper pag gano'n na. Pinahinto ko ulit hanggang dito. Paghinto niya, kinis ko ulit siya sa mukha, hanggang sa sinara na. Pagsara, tinali na siya, nilagay na rin sa trolley. Pauwi na kami. Sabi namin, paano nasabihin kay mama? Sabi ko, ganito ang gagawin natin. Una akong darating. Kung sabay-sabay tayo, maalam niya kagad na patay na. Dahil sabay-sabay kami. Ako muna papasok. Walang papasok sa inyo. Si Rachel tatawagin natin naka-video call. Si Rachel, alam niya na. Alam na niya. Pagpasok namin, ako muna, ma. Inano ko. Basta tanggapin mo lang, ano mangyari. Pinapagaan ko na muna. Ma, wala na si Dada. Iyak nanay ko. Sabay pasok ng mga kapatid ko. Usap-usap kami. Okay lang yan. Kaya natin to. Iyakan kami lahat. Ito na. So, 4 a.m., tumutong 5 a.m., 6 a.m., sabi ko, papahinga lang ako. Dahil wala pa akong tulog, wala akong pahinga. Tulog ako. Hindi ako makatulog. Kitang-kita ko yung nangyaring hirap ng tatay ko, kaya hindi ako makatulog. Tumuntong ang alas 8 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 10 ng umaga. Yun ang time na dapat kunin namin yung bangkay ng tatay ko sa ospital para dalhin sa paglalaga sa chapel, St. Peter. Sabi ko kay Gary, sabi ko, Gary, ikaw nang kumuha kay Dada. Ako na mag-aasikaso ng susuotin niya. Bibili ako magdi-decide ng ganito, ganyan. Nandito ako sa St. Peter. Dumating yung bangkay ng tatay ko, nasa morgue na. Pagdating, bumaba kami sa baba para tingnan uli namin siya. Pagbukas ang zipper, hindi namin mapigilan. Super hagulgul na naman kami. Ang lamig-lamig ng tatay ko. Sobrang lamig. Naganon ko, iyak kami na iyak. Ang tigas, ang lamig niya. Sabi ko, sinigawan kami ng wag niyong tutuluan ng luha, Sabi, kuha ko ng tissue, pinunasan ko yung luha ng kapatid ko. Gary, wag mong tuluan. Ako rin, punas din ako. Tapos kinausap ko sila. Sabi ko yun sa morgue. Anong oras mo ba siya ma-embalsam mo? Sabi niya, siguro 2 pa yung naka-line up or pangalawa na yung tatay ko. So, mga 10 p.m. So, ito yung oras na mga parang nasa 5 p.m. ng hapon. Tawagan niyo po ako pag okay na kasi gusto kong bumalik pag may makeup pa ni tatay ko. So, uwi muna ako. Hindi pa rin ako nakapagpahinga. Wala pa rin pahinga. Kasi naiisip ko yung tatay ko, kagaya nung una na nasa hospital siya, nasa morgue, hindi ako makatulog kasi alam ko nandun ang tatay ko, ano nangyayari sa kanya doon, gano'n ang alala ko. Tapos nandito siya, hindi rin ako makatulog, nasa morgue, ano pa kayo nangyayari sa kanya? Parang gano'n. So yun na. Pagtawag sa amin ng 10 p.m. naman, 10 p.m., bumalik na kami. Yung tatay ko nakita ko na, nakita ko yung dugo na tinanggal sa kanya na nasa likod. Nandun siya sa stainless na nakaganon. So, inano ko yung makeup. Sabi ko, ganito po, ganyan. Nasunod naman. Then, after nun, sinundo ko na yung nanay ko para dalhin ko na rito sa chapel. Para mauna kami bago ilagay yung tatay ko. Yung time na dinala na nga rito, dinala ko yung nanay ko, yung tatay ko nandito na. Walang-wala pa. So, nag-rosary muna kami, nag-vigil kami.
Yun muna paunang ano natin. So, kami-kami lang nandito. Ngayon, tumungtong 9:00 ng umaga, inantay ko yung bulaklak. Dumating. Inayos na rito. Pag-ayos, yan na. Sumunod na gabi, kahit paano nakakakuha ko ng tulog, kahit paano, wala akong ganang kumain. Hindi ako nagugutom. Wala akong gutom na nararamdaman, walang pagod na nararamdaman. Parang ganun. Pagod ka pero ayaw mo pahinga. Ganun kahirap. Alam mo, ang pinakamasakit lang nito, nung sinabi ng tatay ko sa akin, hindi ko talaga makakalimutan. Actually, binilin sa kapatid ko to eh. Siya nagsabi sa akin, magpakabuti kayo, magmahalan kayo. May pera akong naitago, paghati-hatian nyo. Yung susi, tingnan nyo na sa ilalim ng tulugan ko. Hanapin nyo, may bubuksan kang may pera doon. Sabi niya, paghati-hatian nyo. Yung pala yung mga perang binibigay ko sa kanya na hindi niya ginagastos. Kahit si Rachel, yung nagpapadaling kapatid ko, hindi niya ginagastos. Wili mo hanggang sa huli, kami pa rin iniisip ng tatay ko. Magulang. Ganun talaga ang mga magulang. Ganun talaga magulang. Ganun, naghahanda na sila. Kasi, actually, ang swerte pa nga ng kasi talagang si Dada mo lumaban, pinagandaan ka. Saka may nararamdaman siya na parang hindi niya idinadaing kasi alam niya nagpapagawa ako ng bahay. Yung parang gusto niya, ayaw niya mawala ako sa focus sa mga gastos ko sa bahay. Ayaw niya siguro dumagdag sa iniisip ko pa. Tinitiis niya. Kasi di ba, ang nakikita yung kidney niya is 30% na lang. Na dapat, pang dialysis na yun. Di ba? Parang tinitiis niya. Kasi nga ayaw ko yung magagastos to sila. Ang hirap pagpa-dialysis, di ba? Magastos, uubusin ka rin. Grabe, napaka-selfless ang tatay ko. Tsaka parang isang araw lang siya na ospital. Ang Inalala rin niya siguro yung gastos. Hindi na dumaan sa ilang araw na pagkakatatay. Saka yung tatay ko, alam ko namang walang trabaho. Sa akin nakatira. Alam mo yung bilang balik niya sa akin, ang sobrang mamimiss ko talaga. Minsan pag galing akong work, hindi ko na ipapark yung sasakyan sa labas. Siya ang nagpapark. Bago ako pumasok sa showtime, gaganon niya yung labas ng sasakyan, yung windshield, para magamit ko na. Kagaya nung vlog natin sa yung Mother's Day natin. Mother's Day. Hinahanap ko yung costume natin na pang-maid. Oo. Tatay ko pa ang naghahanap. Parang yung mga konting yung mga ganun, makabawi man lang siya sa akin. Pangangailangan mo. Oo. Usually ganun ang parents talaga. Grabe. Yung parang, sabi ko nga kung nalaman ko lang talaga na sobrang nahihirapan na siya o anuman, kaya ko ipahinto yung bahay Pagagamot muna kita Kaya lang kasi... Hindi talaga nila, ang mga magulang kasi minsan natin, hindi talaga nila ipapakita sa mga anak nila may pinagdaraanan na sila Kahit gaano kahirap. Kasi ayaw nila mag-alala yung mga anak. Diba? Ayaw nila iparamdaman na nahihirapan yung mga anak. Kasi, di ba, ang kasiyahan ng magulang, ang makitang masaya yung mga anak niya. Diba? Tsaka siguro, alam mo, kaya ka rin nalulungkot. Bukod sa siyempre, ang hirap mawalan ng magulang, ng tatay. Kaya nagpapagawa ka ng bahay. Yun pa, ito pa yung At sobrang excited ka doon. Kasi pangarap din yun ng papa mo. Yun na nagpalungkot sa akin. Kaya ako naiiyak lagi. Nagpagawa ko ng bahay para sa kanila. Na-excited akong matirhan ng tatay ko kasi hindi tayo nangungupahan. Ang hirap mangupahan ng palipat-lipat ka. Ito na yung pangarap natin. Gusto ko makatungtong ka sa bahay na ganito, malaki, at magkasama kayo ni mama. Tapos ang plano ko pa, ikasal sila ng December. Diba? Excited ang tatay ko dun. Pinaplano natin na magkasal kasi ang papa mo ay hindi pa nag-church wedding. Diba? Ang ngarap ko yun sa Civil kanila. pa lang sila, yes. diba? Excited ang tatay ko doon. Nagpa-practice pa nga sila. Okay, kiss kita pag nasa Ayla. Tsaka di ba nag-compute ka na rin ng gagastusin, ito ang mangyayari, ganyan. After kasi mamaya na yung cremation. After ng cremation, di ba dadalhin mo muna ang papa mo sa bahay hanggang 40 days. 40 days. After 40 days, di ba? Tsaka mo dadalhin sa Columbari. Ano bang nasa isip mo ngayon? Anong plano mo? Or go with the day by day? Mga unang araw kasi, ang hirap talaga mag-isip. Ang hirap ngumiti, ang hirap tumawa, ang hirap kumain. Ngayon, nakakausap niyo ako ngayon.
mamaya malungkot na ako. Kasi binibilang na lang yung oras, alikabok ng tatay ko, abo na ang tatay ko. Mahirap hindi siya makita ng physical. Yung physically na nakikita mo, alam ko naman lahat ng tao dadaan sa ganun. Pero May, nasanay kasi ako sa boses ng tatay ko. everyday kasi Everyday. kasama mo siya. Nasanay ako sa kulitan ng tatay ko at nanay ko na nangaasar ang tatay ko sa nanay ko din malakas mang-asar to. Nasanay ako sa lagi siyang sumasayaw, maingay ang baba ng bahay namin pagdadaan ako. Kaya laging excited umuwi si Lassie po sa bahay actually. Actually, Kaya hindi rin siya nakapag-stay ng matagal sa bahay ng Bex Battalion dati. Kasi, yun ang pinaalam niya. syempre, mas pipiliin niyang makasama ang pamilya niya. And of course, naintindihan namin yun. Yun ang mahirap kasi, yung pag natapos ng lahat, doon magsisink in lahat. Yung routine na ginagawa mo sa bahay, na pagdating mo doon, Makikita mo kulang na. doon ka dapat maging malakas. Diba? Doon ka dapat yung, sabi nga nila, you will never understand kung bakit nangyayari sa buhay natin ito. In God's perfect time, doon mo lang talaga maiintindihan. At ibibigay yun ng Diyos pag ready ka na at ready na kayong lahat. Doon mo maiintindihan, kaya pala nangyari kasi ganito. Pero ngayon, kahit anong pilit mo, kahit anong question mo, kung tinatanong mo man si Lord, Lord, bakit? You will never understand. Kasi ibibigay lang ng Diyos yan pag ready ka na. All you have to do is parang tanggapin mo muna itong mga nangyari ngayon. Tapos, ihanda mo yung sarili mo sa mga susunod. Kasi Susunod nga hindi naman tayo binibigyan ng pagsubok ni God ng hindi natin kakayanin. Parang ginagawa niya to lahat para mas maging matibay tayo. Diba? Mas maging malakas tayo. Tsaka alam naman natin, kuya, na ang buhay ng tao ay hiram lang galing sa Kanya. Oo. At gusto ko rin sabihin sa lahat ng mga may nanay pa or may tatay pa, huwag kayong take for granted talaga. Totoo. Kasi ako, nangyari sa akin. Ilan taon namatay si Dada? Ano na? Ilan taon namatay si Dada? 76. Napakaswerte nyo pa. Kasi ako ito tuwing magkakasama tayo, nag-apply ng application, di ba may mga nakasulat doon, father's name, mother's name, kayo deceased na. Nakikita kong Ako, ang swerte ko kasi ilalagay ko pa yung pangalan ng tatay ko doon, nanay ko. Kaya sinasabi ko to, napakaswerte nyo pang may mga tatay at nanay pa dyan. Kasi totoo yung kasabihan na isa lang sila. Isa lang sila. At eto hindi ako sa nagsisisi. Hindi ako sa nakokonsensya. Actually, pinagsisihan ko to. Na masyado ako nag-focus sa work. Sobra. Na nakakalimutan ko ang nanay-tatay ko na yakapin at halikan. Kasi pag ako papasok na, gagawin ako, bye da, bye ma, diretso. Bye da, bye ma. Routine. Ano ba naman ang yakapin mo magulang mo? Ilang segundo lang, maalis na ako, love you. Daalis na ako, love you. Doon ako, medyo may panghihinayang. Pero naman, feeling ko naman, nabigay mo naman sa papa mo yung deserve na buhay. Kasi nag-work ka dahil gusto mo silang mabigyan ng magandang buhay. Tsaka naparamdaman mo kay Dada mo na hindi mo siya pinabayaan. Oo, iba-iba naman kasi ang love language ng tao. Totoo. Ikaw, service. Service ako Yung iba kasi, yung, ano matawag doon sa touch? Touch ba yun? Touch Yung love language. Kaya ikaw kasi, love language mo, service. Service talaga. Pinagsilbihan mo sila through pag-work ng trabaho. Diba? Hindi ka nawalan ng work mula 21 years old ka. Dire-diretso talaga para sa kanila. Tsaka for sure, naintindihan ni Dada mo yun, naintindihan ni Mama mo yan. Alam nila naman lahat ng ginagawa mo para sa kanila. Very proud nga sila sa'yo, di ba? Nung Mother's Day, nung magkausap tayo, di ba si Mama, sobrang lahat happy, sobrang proud. Tapos si Dada nandun na sa gilid. Lalo na yung di ba, pera, nagbigay ka ng 50,000. Sabi ko pa sa papa mo. Oo, yun nga. Sabi ko, sa Father's Day. Father's Day. Huwag ka mainggit, tito, sa Father's Day. Meron ka din. Meron ka, mas malaki pa. Oo. Ang hirap na magsalita kasi alam ko din ako narinig ng tatay ko. Hindi, naririnig ka niya. Nakikita ka niya. Oo. Ako narinig mo man ako. Paulit-ulit ko sinasabi talaga sa tatay ko na huwag ka na mag-alala da. Ako nang bahala sa pamilya natin. Si Mama, alam ko nag-iisa na lang.
Si Mama, hindi natin masasabi, 76 ka na wala. Si Mama, magsi-73 ngayon. 3 years ang pagitan. Hindi natin alam. 2 years, 3 years, or 5 years. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin lahat. Yes. Itodo na natin lahat ng Sa mga buhay pagmamahal. pang magulang. Di ba? Huwag niyong hayaang magsisi kayo o huwag niyong hayaan dumating yung pagkakataon sa buhay niyo na hindi niyo nasabi sa mga magulang niyo na kung gaano niyo sila kamahal. Hindi niyo nasabi o hindi niyo nagawa yung mga dapat yung gawin dahil mas inuna niyo, yung dapat na iparamdam sa kanila dahil mas inuna niyo yung sarili niyo kasiyahan or mas inasikaso niyo yung ibang mga tao kaysa sa mga magulang niyo. Napakahirap. Kami ni MC kasi maaga kami nawalan ng magulang. Kaya nararamdaman namin si Oo. Lassie. Kaya ngayon lang lagi sinasabi kay Lassie, sabi ko, be thankful. Kasi 76 ang papa mo. Ako, ang papa ko, 49 years Ako old. 46. Sa'yo mas bata. Oo. Sa akin, 49 years old. So, sabi nila, hindi naman talaga tayo nakaka-move on sa sakit. Sakit. Na, dahil nakakasanayan na lang natin. Natatanggap Dahil na natanggap lang natin, dahil tinanggap natin, nakakasanayan na lang natin yung sakit. Kaya ang feeling natin, naka-move on na tayo. Pero, Totoo pero yun. ang mahirap dyan, Lassie, ito sasabihin ko na sa'yo, lahat ng first. First birthday, first Yun Christmas, na. first New Year. Pero, you just need to accept everything para tuloy ang buhay. Kasi hindi rin magugustuhan ng papa mo na malungkot kayong lahat palagi. Di ba? Kaya pala, minsan yung mga prayers ko, ba't ganun, pumasok sa isip ko talaga yun eh. Nagpapagawa ko ng bahay, sana umabot kayo. Laging ganun. Ba't ako nagkaroon ng ganung isip? Alam mo, promise pareho tayo ng thinking. Yung papa ko kasi, bago siya ma-stroke, parang ilang buwan ako nag-iisip. May ganun. Tuwing naliligo ako, Oo. dahil inisip, aabot kaya siya? Ganyan din ako. Aabot kaya siya sa Christmas? Ganyan Parang may din ganun ako. ako sasabihin ko, erase. Parang hindi ko alam ha, may mga ganun tayong May ganun pakiramdam eh. sa magulang. Sabi ko, ba't ganito yung dasal ko araw-araw? Sana umabot kayo. Lord, pabayin po mga buhay nila. Aabot kaya si... Lagi may ganun ako. Tapos ini-erase ko talaga. Papatawa na uli ako. Tapos kinabukasan, ganun na naman. Yung pala mangyayari to. Meron kang bang isang bagay na hindi pa nasabi kay dada mo na gusto mo sabihin ngayon? Bago mo sagutin yan, feeling ko yung mga iyak mo dito habang nakapuro lang papa mo. Iyak ng meron kasing iyak ng, di ba lagi sinasabi sa inyo, pag namatay ang isang tao, kailangan umiiyak tayo. Dahil umiiyak tayo, dahil nalulungkot tayo, dahil mamimiss natin sila. Oo. Iba kasi yung iyak na nagsisisi ka kasi Hindi mo nagawa. hindi mo nagawa, sinalbahe mo yung taong yun. Oo. Diba? Kaya lagi ko sinasabi sa magulang natin, kailangan pag binurol sila, kailangan ng mga iyak natin, iyak ng kalungkutan lang. Hindi na Kasi, sisi. Hindi sisi. Kasi pag umiyak ka ng kalungkutan, ibig sabihin, nagawa mo naman talaga Yes. lahat para sa magulang mo. Magkaiba kasi yung nalulungkot ka sa nagsisisi kayo. Oo, yes, diba? Ikaw ba meron ka pang hindi tulad ng sinabi? Tanong ni Chan. Kasi 'di ba ang pagmamahal ko kasi sa pamilya ko, service. Nakakaligtaan kong sabihin yung word na mahal kita. Alam mo, iisipin mo na lang. At least yung papa mo, hindi na nahihirapan. Nasa paradise na. Diba? Yun yung mga swerte nila. Diba? Kasi kasama na nila Tsaka si Lord. lagi natin sinasabi, di ba, parang hirap lagi na mabuhay dito ang hirap mabuhay. Pero ngayon, at least he is at peace siya. Wala siyang walang sakit, walang paghihirap. And for sure, he will be guiding you. Oo. He will be guiding you. Kaya mo yan. Makakaya ng buong pamilya niyo yan. Dahil sama-sama kayo. Oo. Tsaka, syempre, gusto ni Dada, after ilang buwan,
kailangan gusto niya makita. Dahil siyempre sinisilip niya rin kaya kayo, no? Gusto niya na maging masaya kayo. Diba? Tuloy ang buhay, tuloy ang laban. Diba? Tsaka, andiyan pa mama mo. Oo. Diba? Tsaka hindi naman talaga nawala si dada mo eh. Nagpahinga lang si dada mo. Tsaka physically wala siya dito, pero alam natin, hindi naman siya mawawala sa buhay niya eh, sa puso niyo. Diba? Iyan naman ang mahalaga, diba? Ilan, doon ako nanghinay talaga. Kulang yung salita. Na pwede pala natin maibigay yun eh. Maganda pa rin yung naririnig nilang mahal na mahal natin sila. Maganda yun. Hindi lang basta pagsiservisyo, yakap, at sabihin mahal mo sila. Isa yun eh. Kaya mo to, Kuya Lassie, malalagpasan mo to. Dito kami, andito. Diyan ang pamilya mo. Dito kami lahat. Ang bigat. Sakit. Kakayanin. Kakayanin. Pag nalulungkot ka, wala. Tawag ka lang sa amin, kausap. Nandiyan mga kapatid mo. Just pray Oo. always. Just pray always. And of course, eternal rest grant unto Rolando Marquez, O Lord, and let perpetual light shine. Shine upon him. May he rest in peace. Amen.